Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay muling nagpapaalaala na sana ay hindi tayo panghinaan ng loob sa mga nababalita na naman na panibagong variant ng virus na ito raw ay lalong mabilis na nakahahawa sapagkat ang ating ginagawang pagsunod sa health and safety protocols ay siyang tutulong sa atin upang tayo ay makaiwas sa anumang variant ng virus. At gayon din naman ang panalangin natin sa Diyos na tayo po ay iligtas sa tuwi-tuwi na ay lalong magliligtas sa atin anuman ang uri ng salot na dumating sa ating mga kalagitnaan. Sa oras na ito ay tunguhin na po natin ang ating teksto at ang ating pong tatalakayin ay ang nasa sulat ng propeta Malakias sa kanyang kapitulo 2 at talatang 7, akin pong babasahin. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ito pong napakinggan ninyong talata ay paboritong basahin at gamitin ng mga iglesia na nagpapakilalang mayroon daw silang sugo ng Diyos. Dito po kasi sa sitas, merong binabanggit na sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Meron nga pong binanggit dito na sugo ng Panginoon. Pero sino ba ang binabanggit na sugo? Ito ba ay sugo ng mga nagsasabing sa kanilang iglesia ay meron silang sugo ng Diyos? Hindi po. Sapagkat kung itataas natin ang pagbasa dun sa talata, ang tinutukoy dito ay saserdote. Saserdote na dapat mag-ingat ng kaalaman at ng kautusan. Kaya nga kung inyong napansin, ang sabi, kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Sa bibig ng saserdote na nag-iingat ng kaalaman at kautusan, sa kanya dapat hanapin ng bayan o ng mga Israelita yung tungkol sa kautusan. Kaya ito po, strictly speaking, ay hindi aplikable doon sa mga iglesia na nagsasabing may sugo raw sila ng Diyos. Hindi naman saserdote yung sinasabi nilang sugo ng Diyos sa makatwid bagay yung nasa kanilang iglesia. Ang malimit nating marinig sugong hinulaan daw yung kinikilala nilang sugo. Sugo na lumitaw sa hula o sa bisa ng hula. Merong iba na kung sabihin ay sa bagsik ng hula, pero mali po yun.
Yun ay isang obispo sa Tondo na nagsasabi, hindi po mabagsik ang hula, kundi ang tamang pang-uri o adjective ay bisa ng hula. Ngayon, nadaanan lamang po natin yan. Yung mga iglesia na nagsasabing may hula daw sa kani-kanyang sugo, hindi po ito aplikable na kanilang gamitin. Kasi dito pa rin sa Matandang Tipan, marami nang kumukwestiyon dun sa mga saserdote na bagaman mayroong sinabing sugo ng Diyos, ito po ay tumutukoy doon sa nag-iingat ng kaalaman at kautusan. Subalit, kung ang saserdote ay hindi po nag-iingat ng kaalaman at kautusan, hindi siya sugo ng Panginoon. Gaya po ng mababasa natin sa Mikas 3:11, ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Kaya dapat ay istrikto ang interpretasyon dun sa Malakyas 2:7. Hindi ko mo saserdote ay sugo nga ng Panginoon. Paano yung sinasabi ng propeta Mikas, saserdote na nagtuturo dahil sa suhol o sa upa? At yun ang wikang propeta na nanghuhula dahil sa pakinabang, mga magulang at mga kaibigan. Kaya hindi dapat na basta na lamang gamitin o i-apply yung sitas sa Malakyas 2:7, mga magulang at mga kaibigan. Pag ang saserdote ay nagtuturo dahil sa upa, at ang propeta ay nanghuhula dahil sa salapi, paanong magiging sugo ng Diyos yan? Kaya nga, ano ba ang batayan ng iba na yun daw sugo nila ay hinulaan? Natural, maghahanap po yan ng mga talata sa Biblia na ilalapat sa kanila. Ano ba ang dapat nating maalaman doon sa mga ibinibigay nilang halimbawa na sugo na hinulaan? Halimbawa po, si Juan Bautista, ayan, ginagamit din po nila yan, na hinulaan ng wika ng propeta Isaias. Pagkatapos, si Apostol Pablo, hinulaan din ng propeta Isaias din. Pagkatapos, ipapasok na nila yung kanilang sugo. Hinulaan din ng propeta Isaias din. Kaya makikita po ninyo ang mga paghahanay. Kung si Juan Bautista, hinulaan, sugo. Si Apostol Pablo, sugo, hinulaan. Yung kanilang sugo rin, hinulaan din ng propeta Isaias. Ngunit, mag-ingat po tayo, gaya ng sinasabi ng inyong lingkod, na dapat maging mapanuri tayo gaya ng ginawa natin sa Malakyas 2:7, na ginagamit din nilang daan upang ipagdiinan ang kanilang sugo. Pag ba si Juan Bautista ang sabing nila na sugong hinulaan, sapat na ba yun, mga magulang at mga kaibigan? Hindi po. Sapagkat bukod sa
ang pangalan ng hinulaan na sugo dapat na nasa Biblia, pag natupad, ito pa ang isa na dapat nating maalaman. Lucas 1:15, ito kay Juan Bautista ito, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Anong dapat nating mapansin dito na sinabi tungkol kay Juan Bautista, hindi pa man siya ipinanganganak? Tutol ba tayo na si Juan Bautista ay may hula sa pagiging sugo? Hindi po. Ngunit, dapat ba tayong masapatan na hinulaan lamang ay sugo na? Hindi po. Bakit? Kailangan pag natupad yung hula dun sa sinasabing sugo, nakaletra ang kanyang pangalan sa Biblia. Pasado si Juan Bautista dyan, nasa Biblia ang pangalan niya. Isa pa, ano po ang katangian ng sugong hinulaan ayon po sa Biblia? Bago pa man siya ipinanganak, ang sabi, mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Anong ibig sabihin nito? Yung sugong hinulaan, bukod sa siya'y may hula at siya'y pinangalanan o nakasulat ang pangalan sa Biblia, siya po ay kinikilala na ng Diyos doon pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya nga, kung ang sugo ninyo o ang sugo ng iglesia ninyo ay hinulaan, ang susunod na dapat nyong alamin, may pangalan ba sa Biblia nung matupad yung hula na sinasabi nyo? Pag wala, magduda na kayo. Ikalawa, yung bang sugo ninyo sa tiyan pa ng kanyang ina ay kinikilala na ng Diyos? Ibig sabihin, hindi pa ipinapanganak. Mga magulang at mga kaibigan, may blessing na, may pagsang-ayon na, kinikilala na ng Panginoon gaya ni Juan Bautista. Pag ang sugo ninyo ay naisip lamang na siya'y sugo, pagkatapos niyang magpalipat-lipat ng relihiyon, ay delikado, hindi tunay na sugo yan. O kung ang sugo ninyo, nung iglesia ninyo ay tiniwalag sa isang iglesia, at pagkatapos sa kanya napagwari na siya'y sugo ng Diyos, bogus din yan. Huwad na sugo yan, mga magulang at mga kaibigan, counterfeit ang wika nga. Ngayon, sabi nila, ang Panginoong Hesus daw ay sugo. Yun ang paniwala nila, pinakadakilang sugo. O tanggapin natin na siya ay sugo, mga magulang at mga kaibigan. Ang pagiging sugo ng Panginoon na hinulaan din po yan, no? Sasabihin nila, ito ang hula doon sa Isayas. O granting na sugong hinulaan nga ang Panginoon. At nung matupad yung kanyang, ang hula sa kanya ay may pangalan, sa makatwid bagay ang Kristo, ano ba ang isa pang dapat nating maalaman tungkol sa pagiging sugo ng Panginoon na may hula? Basahin natin sa Lucas pa rin. 1:41, at nangyari pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria ay lumukso ang sanggol
sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan." Ano po ang sabi ni Elizabeth na nanay o ina ni Juan Bautista nung siya po ay nasa kalagayang napuspos ng Espiritu Santo? Ang sabi niya kay Maria, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan." Yung sugo na hinulaan na natupad sa Panginoon, sa tiyan pa lang, kinilala na ng Biblia, mga magulang at mga kaibigan. Kaya dapat nating maalaman, hinulaan ba? Hindi sapat yung hinulaan. May pangalan ba sa Biblia nung matupad? Hindi rin sapat yun, mga magulang at mga kaibigan. Ano ang isa sa mahalagang dapat nating usisain kung may magsabi na ang kanilang sugo ay hinulaan ng Diyos kaya lumitaw? Itanong nyo kung nasa Biblia ba na sa tiyan pa lang ng kani-kanyang ina o nanay ay may blessing na o may pagkilala na o nire-recognize na ng Biblia. Gaya nino, si Juan Bautista. Hindi basta hinulaan, hindi basta may pangalan. Nung siya po ay matupad ang hula sa kanya. Kung tutuusin nga, si Juan Bautista hindi pa ipinapanganak, may pangalan mga magulang at mga kaibigan, may pangalan na sa Biblia. Gayon din naman ang Panginoong Hesus. Ang pangalan, ang wikang itatawag sa kanya ay Jesus. Kaya safe na safe, may pangalan sa Biblia. Ngayon, sino pa ba ang sugo ng Panginoon na sa tiyan pa lang ng kanyang ina ay kinilala na ng Diyos? Basahin natin, Galatia 1:15. "Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya." Sino po ang nagsasalita? Apostol Pablo. May hula ba? Meron po. May pangalan ba sa Biblia? Meron po. Ano pa ang isang dapat nating maalaman sa sugong hinulaan? Sa makatwid bagay si Pablo, minagaling ang wika ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod. Sugo talaga ng Diyos. Saan po siya kinilalas ng Diyos? Buhat pa sa tiyan ng aking ina, nakabukod na. Pagkatapos siya'y tinawag ang wika sa pamagitan ng biyaya. Ito ang mga genuine na sugo ng Diyos. Mga magulang at mga kaibigan, huwag kayong basta maniwala na kung may hula, sugo. Hindi kayo dapat masyahan o masapatan doon. Ang kailangan hanapin nyo, buhat ba sa tiyan ng kani-kanyang ina ay tinawag o kinilala na sila ng Panginoon o ng Diyos? Pag hindi, huwad po yan, fake na sugo yan. Bogus na sugo yan kahit sabihing may hula. Tanong nyo, bakit wala yung pangalan sa Biblia? Tapos na raw yung Biblia. Ibig sabihin, tapos na rin yung pagsusugo ng Diyos, hindi sugo. Yang kinikilala ninyo at ipinapakilala at ipinagdidiinan ninyong sugo. Ngayon,
Ano ang katunayan na yung isang sugo na nagpapakilalang sugo ay hindi kinilala ng Diyos buhat pa sa tiyan ng kanyang ina? Bagaman iba't iba ang mga hulang sinasabi nito, ano ang magpapatunay na talagang hindi siya sugo, sapagkat ang sugo ng Diyos sa tiyan pa lang ng kanyang ina, kinikilala na ng Diyos. Ito po, basahin po natin sa Ang Dating Daan publication tungkol kay Eliseo o kay Brother Eli. Paano ba naging sugo yun? Dito sa page 2 ng kanilang lathalain, Ang Dating Daan. Sensing a divine call to share the divine gospel of Jesus Christ, Brother Eliseo. Ano po ang sabi dito sa publication ng Ang Dating Daan? Inaamin nila, na-sense lamang o naisip lamang nung kanilang Brother Eliseo na siya ay tinatawag daw para mangaral at magbahagi ng ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi ito buhat sa tiyan ng kanyang ina. Ang katotohanan nga natiwalag na itong si Soriano at marami na itong naiparehistrong reliyon, saka lamang niya na sense o naisip na siya pala'y sugo o tinatawag ng Diyos. Labag sa Biblia ang pagiging sugo o pagkasugong ipinapakilala. Dapat, bukod sa hula, sa tiyan ng kanyang ina. Patunayan niya sa Biblia na siya po ay ibinukod at tinawag ng Panginoon. Ito pa po, sa pasugo naman tayo, babasa dito sa pasugo na ito po ay July 2005, page 21, merong ganitong ating makikita o ating mawawatasan. Sa pakiwari niya ay tinawag siya mismo ng Diyos. Sino po yung sa pakiwari niya ay tinawag siya mismo ng Diyos? Yung pong sugo nitong naglathala ng pasugo, mga magulang at mga kaibigan. Kumbaga, naisip lang din nung ipinapakilala nilang sugo na siya ay tinawag o sinugo ng Diyos. Salungat sa talata ng Biblia. Sa Biblia dapat sa tiyan ng iyong ina. Maipakita mo sa pamagitan ng talata ng Biblia na ikaw ay kinikilala, na ikaw ay nire-recognize, na ikaw ay aprobado na isusugo ng Panginoon. Kaya kahit anong pagdidiin nila na yung kanika nilang sugo, sa makatwid bagay nitong may magasing pasugo at ng Ang Dating Daan, ay mag-ingat po tayo. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang kanilang mga paliwanag tungkol sa kanilang ipinagdidiinang sugo raw ng Diyos. Hanggang dito po, salamat po sa inyong pagsubaybay.